Samantala, kaugnay pa rin sa resulta ng eleksyon, makakapanayam natin si Senator Franklin Drilon. Magandang umaga po, Senator Drilon. Good morning, magandang umaga po. Okay sir, nagsalita po si Senator Miriam Defensor Santiago at sinabi niya na kayong dalawa daw po ni Senator Alan Peter Cayetano ang nakikita niyang maglalaban para sa Senate presidency sa 16th Congress. At sabi pa nga niya, posible raw ito yung reward ninyo bilang campaign manager daw po ng Team Pinoy. Ano pong reaksyon ninyo dito, Senator Drilon? Ang pagkapangulo po ng Senado ay na pag pinagpapasyahan ng 13 senador, wala pong reward na pinag-uusapan dyan. But you're gunning for the Senate presidency? Yung 13 senador po ang siyang magpapasya dyan. Okay, sa tingin niyo po ba makaka-apekto ito sa relasyon ninyo ni Senator Cayetano kung sakasakaling ang kayong dalawa ang magtutunggali for the Senate presidency? Sa akin po, 13 senador ang magpapasya dyan, hindi kami ni Senator Cayetano. Senator Drilon, pinag-uusapan po yung issue nga dun sa legalidad po ng pagkakaproclaim doon sa mga senador. Sabi, premature daw po ito. Ano po ang reaksyon ng Team Pinoy tungkol dito? Sa akin po, yung COMELEC ang siyang may tangan at may responsibilidad sa ating halalan. At sila po'y nagpasya na iproklama ang 12 senador. Kung sino man po ang may hindi sang ayon dyan, bukas po ang pintuan at sa sistema po natin, ang pwede nilang dalhin yung kanilang reklamo sa Korte Suprema. Yun po ang proseso dyan. At sa akin po, there is a presumption of regularity dun po sa ginawa ng COMELEC until it is reversed by a higher authority, which is the Supreme Court. Ngunit sa ngayon po, ang nagsalita ang COMELEC at yan po ang ating susundin dahil sila po ang may responsibilidad sa ating halalan. Of course, I have my own problems about the very slow transmission. Medyo talaga mabagal po. At maraming naantala ang proklamasyon dahil sa kabagalan ng automated election, ng pagbilang, ano? Ngunit nasa kapangyarihan po ng COMELEC ang magproklama kung sinong nanalo at kung sino man ang hindi sang-ayon dito ay may karapatang dalhin ko sa Korte Suprema. Kung ikukumpara niyo po doon sa nauna po na automated elections, sa tingin niyo po ba we're improving or sa palagay ko naman, unti-unti, mabagal nga, but we're improving. So, yun nga po, kasi ang advice niyo po ngayon sa mga bumabatikos, kasi may mga lumulutang pa rin na nagsasabing may irregularity daw, may dayaan daw na naganap. Ano sa tingin niyo alam mo, ang problema nating mga Pilipino, walang natatalo sa eleksyon, puro nadaya. Wala pong mag-aamin na sila po yung, except for a few, no? Walang umaamin na sila po yung natalo. Halimbawa, mayroong isang natalong kandidato. Ang sinasabi 24 ang aking supporter sa isang presinto, bakit 12 lang ang boto ko? Hindi ba tinanong sarili niya, baka hindi siya binoto ng kanyang 12 supporter? Yung mga ganun pong wala naman pong prueba na linalabas ang mga nagsasabing may dayaan. Puro po sila sabi na daya sila. Sa akin po, dalhin nila sa magprotesta sila dahilan po sa may proseso po yan. At yun namang ang sabi ko nga, yung proklamasyon, sang-ayon po doon sa lumabas sa halalan. Ngayon, kung sa tingin nila that is not reflective of the people's will, pwede nilang dalhin siya mas mataas na ang antas ng pagreklamo. Halimbawa, si Atty. Macalintal, sinasabi niyang mali, ay di, dalhin niya sa Korte Suprema at question yung COMELEC. Alright. Yan lang po ang remedyo dyan. Okay, maraming salamat po, Senator Franklin Drilon.